Tara, silipin natin yung ating mga alaga, lalo-lalo na yung ibon natin na grisel na lumipad kahapon mula sa Victoria, Tarlac. Ay ito mga kalapatids, mukhang nakapagpahinga na siya at pasintabi sa mga kumakain at mga nag-aalmusal dyan. Tignan nyo yung kanyang mga dumi, buong buo na at bilog na bilog mga kalapatids. Mukhang okay na itong ating munting alaga. Habang ipinapahinga natin to, sisimulan naman natin yung paghahanda, pagbibigay ng training sa ating mga alagang panglipad sa south. Ayoko na kasi maulit mga kalapatids yung puntong magbibigla ako ng mga ibon. Mabilisan at desperadong move kasi yon, rewarding or makikita mo agad kung sino may mga potensyal. Pero nandun pa rin yung guilt sa atin mga kalapatids kapag binigla natin yung ating mga alaga na alam natin na hindi pa sapat yung mga katangian nila na dapat nilang taglayin para makayanan yung mga ganong klaseng pagsubok o pagbibigla sa kanila. Yes, pwede natin sabihin na medyo mahina talaga yung kakayahan ng ibon na yun, pero hindi mawawala yung ideya na sa side ng pansir na nag-aalaga o nagbigla sa kanila, meron talagang malaking kinalaman kung bakit nawala yung ibon, dahil hindi natin muna dinevelop yung mga bagay na dapat i-develop sa kanila bago natin sila bigyan ng ganong klaseng mahirap na liparan. Kumbaga prerequisite yan parang sa bata, hindi pwedeng agad-agad tatakbo. Kailangan pagka bata pa lang una, dadapa, gagapang, tatayo, maglalakad bago makatakbo. Pag binigla natin, wag natin i-expect agad na magaling agad yung ating ipon. Kahit anak pa or lahi pa ng champion yan. Kailangan step by step tayo mga kalapatids. Nung binigla ko sila nung nakaraan, desperate move yun mga kalapatids. Kaya ayaw natin maulit yung mga ganong senaryo. Okay, so training na natin to, bagam na malalakas na lumipad to, malalakas na rumonda tong mga to. Ganun pa man, kailangan din nila i-develop yung kanilang karakter. Kaya tara, mag-self-toss tayo ngayon mga kalapatids. Ito, pahinga muna to, and then pagbalik nila mamaya, mag-ano tayo, kunin na natin to. Magka-flashing tayo mga kalapatids, dahil nga kapag lumilipad yung ating mga alaga, gaya ng ating mga napag-usapan na sa mga nakaraan, nade-develop yung mga toxins sa kanilang katawan na kailangang ilabas para mapabilis yung recovery at maihanda sila para sa mga susunod na liparan. Yan ang gagawin natin dito sa ating grisels na to na si Sepi. Kaya tara, samahan niyo ako sa episode na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ganda ng panahon. Ito na yung ginawa nating herbal juice para sa gagawin nating herbal flushing sa ating mga alaga, lalo na dito sa ating ibon na ito. Samantala, narito na yung ating mga alagang bibigyan natin ng training. 4 sila mga kalapatids. Tignan nyo, hindi pa sila sanay dito sa ating training box. Nagkakagulo pa sila, mga aligaga pa. Pero sa mga susunod, masasanay na yan. So, kita na lang tayo doon sa release area mga kalapatids. Dito na tayo mga kalapatids sa napili nating spot. Medyo mataas tong lugar na to, kaya makikita natin yung ating mga ibon na lilipad. 2 kilometers lang to mga kalapatids, dahil di na tayo pwedeng lumayo. Masyadong traffic na. At may hinahabol pa tayong oras dahil meron pa tayong trabaho sa araw na ito. Pakawalan na natin tong ating mga alaga. Hindi pa sanay itong mga to, so mga ngapa pa yan, tingnan nyo, ayaw pa lumabas. Yung isa medyo sanay na yung puyo. Ito isa, ayun, sumapok. Sumalpok. Walang dyan, check natin yan mamaya kung nasugatan. Taas nila lumipad. Yan sila humabol yung yung sumalpok. Yung blue check. May sumama. May sumamang ibon. Ayan. Ayan na sila mga kalapatids. May taas nila, grabe. Talagang kondisyon yung ating mga alaga at mukhang wala pang balak umuwi. Antayin na lang natin sila doon sa ating flyer slope. Samahan nyo pa ako. Yan na yung mga ibon natin mga kalapatids. Pagdating natin dito sa ating flyer slope, nagro-ronda pa sila, ayaw pa nilang bumaba. Sige, lipad lang kayo dyan. Time check tayo, orasan natin 8:23 ng umaga. So hayaan muna natin sila dyan. At mukhang may mga lumilipad din sa kapitbahay, kaya medyo gaganahan yung ating mga alaga. Hindi pa pala
nakabukas yung ating trapdoor. Alala ko tuloy yung katanungan natin ng isang kalapatids natin. Ang tanong niya kailan daw o ilang buwan daw dapat tinuturuan o sinisimulang turuan yung ating mga alagang young birds ng trapping. Disclaimer muna tayo. Hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano at lalong hindi tayo henyo sa ginagawang pag-aalaga. Ito lang yung aking ibabahagi ay base sa aking pamamaraan. Total, tayo naman yung tinanong ng ating kalapatids, okay? Alright, pagdating sa pag-i-introduce ng pagtuturo sa ating mga young birds, sinisimulan ko yan mga kalapatids pagka alam kong yung ibon o yung inakay ay meron ng sapat na pakpak. Yung puntong tumubo na yung mga bagwis niya pero hindi pa siya nakakalipad. Yung tipong pagka tumalon siya, ay may kakayahan siyang protektahan yung sarili niya na hindi siya lalagpak or babagsak dyan na masasaktan. Kasi kahit pa paano ay naipapagaspas niya yung pakpak niya. Usually mga 1 month and first week yun or up to second week bago pa makalipad ng tuluyan yung ating mga young birds. Maganda kasi turuan sa trapping yung mga ganong klaseng edad dahil di pa nga sila nakakalipad. So hindi tayo mangangamba na mag-overfly o magpa-fly away agad sila kapag ka inilagay natin sila sa landing board. Tutuloy ko na yung ginagawa kong pamamaraan para kung may mga nanonood tayong mga kanubi ay makakuha sila ng ideya. Alright, so una kong ginagawa, siyempre hindi pa nakakalipad pero nakakapagaspas na, nakakatalon-talon na. Okay, siyempre hindi pa marunong yan sa ating trapdoor. So hindi pa nila na-experience yung pagpasok sa trapdoor. So ang gagawin ko, example natin to mga kalapatid. Siya na lang muna yung gagamitin natin example kasi wala tayong actual na young bird na ganung edad, okay? Ito na yung sample na ibon natin. So ang gagawin ko, siyempre hindi pa siya marunong, di ba? So ipapasok ko siya dito. Ayan, igaganong ko siya diyan. Hahayaan ko siyang ma-experience niya yung pakiramdam ng pumasok dito sa trapdoor natin na ganitong klase. So, yun, na-experience niya, malalaman niya na okay pala, hindi pala ako masasaktan. Pwede palang pumasok sa ganitong klaseng pintuan. Okay? So, yun, may experience niya. And then, sa pangalawang pagkakataon, ang ginagawa natin, hindi ko na siya kukunin mga kalapatids, baka ma-stress pa. So, ang ginagawa ko ay nilalagay ko sila dito sa landing board. So, hindi ako nangangamba na tataka sila o lilipad sila kasi nga sa mga ganong edad ay hindi pa sila nakakalipad bagamat nakakapitik na, okay? Tinataon ko yun mga kalapatids kapag magpapatuka ako sa aking mga alaga. Ang halimbawa, nandito yung mga ibon natin bago tayo maglagay ng patuka dito o kung dito man tayo magpapatuka. So kukunin ko muna yung mga young birds, ilalagay ko sila dito, nakatayo lang sila dyan, okay? And then pipituhan natin. Pasensya na kayo. Pipituhan natin sila. Okay? Pagka pumito tayo, siyempre magkakagulo yung ating mga ibon dito, yung mga old birds or yung mga sanay na ibon natin dito. Kasi alam na nila kakain na. So, po-formation na sila, maglalagay na tayong patuka, magkakagulo na yung ating mga alaga sa katutuka. And then, yung ating mga ibon, yung mga young birds natin, ang pinaka-motivation ng mga yan ay tumuka. Kasi wala naman yung ibang trabaho kundi tumuka. Mabilis magutom yung mga yan kasi nga, nagde-develop pa sila ng muscles at mga balahibo. Kaya mayat maya gutom yan. So pagka nakita nila nagkakagulo, ano ba yun? Nagkakagulo, may patuka. Yan, tatalo na yan dyan sila. Tatalo na yan dyan sila, magkukusa na silang tumalon dahil namomotivate silang pumasok dahil may patuka. Sa ganung pamamaraan, dalawa yung natitrain natin sa kanila. Yung pagpasok dito sa ating trapdoor, masasanay sila, komportable na sila. At the same time, yung disiplina na alam nila kapag pumito tayo at na may nagkakagulo na dito, ibig sabihin nun, kakain na, oras na para pumasok sila. Ulit-ulitin ko lang yun mga kalapatids para masanay at maging routine na ng ating mga alaga. Pero kung sakasakaling meron kayo na acquire na ibon, young birds pero nakakalipad na at tuturuan nyo sa trapdoor dun sa inyong block. Halimbawa dito meron tayo young birds. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya dyan dito sa area na yan. Tapos nilalagyan ko dito ng harang. Ayan. Ganyan. Okay? Para hindi siya makakalabas. Kapag nakita niya ng tutukaan na doon. So, ayun. Papasok na siya doon sa trapdoor. So, yun ang ginagawa ko para maiwasan yung pag-overfly. At kung yung young birds na inaalagaan ninyo ay hindi pa nakakalipad, tapos ayaw pumasok, nai-intimidate pumasok dito. Ayan. So, ang ginagawa ko, mga kalapatids, ay gumagamit tayo ng stick, ginaguide natin sila na pumasok. Sa ganun pamamaraan, magaguide natin sila na pumasok dito sa ating trapdoor hanggang sa masanay sila. At the same time, masasanay sila sa paggamit natin ng stick kasi magagamit natin yan kapag nag-aabang tayo, pag lumilipad na sila sa
karera, halimbawa nagdapo na dito sa landing board ninyo, pagka ginanon nyo yung stick, hindi sila maaasiwa, kusa na silang papasok, alam na nila. Eto, kung mapapanood nyo yung ating nakaraang episode, eto, hindi pa sanay sa stick yan, yung ating grizzle na si Sepi. Alright, yung in-stick natin siya dito, imbis na pumasok, lumipat doon. Papapanood nyo yung mga matatagal na lumang videos natin kapag ka nag-aabangan tayo, sila Jessie, sila Angel, yung mga ibang flyers natin na lumipad, kapag dumapo na sila dyan at humawak na tayo ng stick, alam na nila, tatalo na sila dito, gaganon pa lang yung stick natin, papasok na yung mga yan. So importante para disiplinado yung ating mga alaga. Okay, sana kahit paano nakapagbigay tayo ng idea dun sa katanungan ng ating kalapatids na si Sir Lay Paliscado. Okay, shoutout sa iyo, maraming salamat sa pagtatanong. At shoutout na rin no, kay Sir Ace Oliver, nagpapa-shoutout sa atin. At yung ating kalapatid na si Sir Hotshot XD, meron siyang katanungan pero hahaba na yung video na to pagka sinama pa natin. So gagawa tayo ng panibagong video tungkol doon. Tungkol yun sa pagbabaksin. Kaya mga kanubi, abangan ninyo yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating munting tambayan, mag-subscribe na kayo para mabilis nyong makita yung ating mga upload na videos, para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Wala pa yung mga ibon natin, naglilipad pa. Mga nag-ranging pa nga. Ingat kayo sa araw na ito. Paalam.